Sa wakas, Marcos impeachment tuloy na. Deserve. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Political PH TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video natin sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! O, eto na nga, pag-usapan po natin itong pag-usapan po natin itong unang issue. Ano ho ba itong issue na ito? Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Sir Banat Bay, mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. Syempre huwag niyo rin kalimutan na suportahan ang Banatero. Syempre isa din po dyan si Banat Bay. Ayan mga idol natin yan. Ipagpatuloy natin. Ito yung si Marcos daw at saka si VP Sara Duterte ay posibleng makasampa ng impeachment. Oo. Pero, ngunit datapat subalit, si Franz Castro, ang tagapagligtas, ang aso ni Marcos, ay merong ibang pananaw. Gago! Ano kaya yung pananaw niya? Napakalinaw na Paano naman pananaw. nasama si Franz Castro? Na siya lang ang nakakaintindi. Na siya lang ang naniniwala. Pananaw ng isang, alam naman natin, isang attack dog ng ating presidente. O, pakinggan nga natin ito. Pasok, pasok. Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, hindi nakasubscribe. Parehong posibleng maharap sa impeachment sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ngunit? Pero giit ng Malacanang, Ano? walang Mary Grace Piatos ang Pangulo. Nako, wala daw Mary Grace Piatos ang Pangulo. Tatanggapin po ba natin yan? O hindi? Ako magsasabi sa inyo na ito ay isang fake news. Isang matinding kasinungalingan. Mamaya papatunayan ko sa inyo Kasi akala ni Franz tuloy si pangalan nito si Castro, Yusek Castro. Akala niya makakalusot siya kay Banat Bay. Hindi ko siya palulusutin dito. Kasi sinasabi niya wala daw Grace Piatos itong si Bongbong Marcos. Yan po ay isang matinding kasinungalingan. Yan ang totoo. Walang biro. Kasinungalingan po yan. Ipatutunayan ko sa inyo kung bakit yan ay isang kasinungalingan. Tuloy natin. Narito ang aking report. How many times do you have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. May 2025. Diba? Yan ang tonong kinakanta ni BBM. Lahat daw ng kakampi niya ay hindi nag-file ng impeachment complaint. Ibig sabihin, yung mga kakampi niya sa Kamara ay hindi daw nag-file ng impeachment complaint. Isa pong kasinungalingan. Bakit, kanyo? Totoo naman Banat Bay, hindi naman sila nag-file. Oo nga. Pero actually, yan ang tinatawag na half-truth. Totoo na hindi nga nag-file yung mga kakampi niya. Ibig sabihin yung mga kapartido niya sa federal. But, lahat sila pumirma. Kasi, ang totoo niyan, hindi mo naman kailangan mag-file kayo lahat Kaya katarantaduhan itong sinasabi ni Bongbong Marcos. Katarantaduhan ito. Hindi mo kailangan lahat kayo mag-file. Pero, lahat kayo may responsibilidad Pwede pumirma o hindi pumirma. Ano bang ginawa ng kakampi mo, Marcos? Ano ba ginawa ng mga balalay mo dyan? Yung mga alalay mo, mga utu-utu mong kakampi dyan, ano ba ginawa? Pumirma o hindi? Gusto niyo patatayan ko? Yung number 1 kakampi niya. Walaan niyo kung sino yung number 1 niyang kakampi. Nakasama rin sa federal. Wala iba kung hindi anak niya. Yung kanyang anak, hindi nga nag-file. Tama naman siya dun. Pero number 1 pumirma. Yes, tama. Doon sa impeachment ni VP Sara, tama nga naman. Hindi sila nag-file pero pumirma pwede. Kumbaga pinag-uusapan lang naman doon yung pagpapile hindi nila ginawa. Pero hindi naman nila sinabi doon na na hindi sila pipirma.
Kumbaga pumirma sila. Yun nga naman, tama si Sir Banat Bay doon na parang unang-una pa ata yung anak niya pumirma doon eh. Alam mo, napaka-importanting maunawaan natin ito. Doon sa pirmahan. Kasi lahat yan, tandaan ninyo, politiko yung mga yan, yung mga congressman natin. So, tinatansya nila. Tinatansya nila kung pipirma ba sila o hindi. Whether it will help their career, their political career. Kung matutulungan ba o hindi pag sa pagpirma nilang yan. Lalakas ba sila sa taong bayan o hindi. So, lahat po yung mga yan, sa totoo lang, nananansya. Andali, pipirma ba ako dyan o hindi? Kaya nga, kung papansinin ninyo, yung papel na pinirmahan, nag-number 1 na pumirma yung kanyang anak. Oh. That implies something. Imply o implies? Bahala na kayo magpaliwanag kung ano maintindihan nyo. Ini-imply lang po niyan, mga kababayan, na suportado ng tatay niya. Ibig sabihin, nakita mo na pangalan ni Sandro number 1 na pumirma sa impeachment. Nag-approve doon. Abay, matik na yun. Sumunod ka na. Diba? Sumunod ka na. Kasi, ibig lang sabihin nito, yung anak pumirma, kagustuhan nito ng presidente. Kumbaga parang starter si Sandro nangyari doon. Starter siya. At saka tama naman uli si Sir Banat Bay doon. Sa totoo lang talaga, kung ayaw makialam ng presidente about doon sa issue ng impeachment laban kay BP Sara, siguro pwede niyang pigilan si Sandro Marcos na pumirma doon sa impeachment na yun. Kaso nga lang, ang problema is pinabayaan lang. Sige, pumirma ka, karapatan mo yan, gusto mo yan. O parang ganun ang nangyari. Lahat namang tayo ay may karapatang pumirma, parang ganun. So pumirma ngayon si Sandro, siya pa ang unang-una. Oh. So kahit sabihin mo hindi sila nag-file, pero nasa isip pa rin nila na gusto nilang ma-impeach si BP Sara. 'Di ba? Kaya ganun ang ginawa. Sa pirma na lang dinaan. Gusto mo mawala ng alakabol? Alak na, may alakabol. Hindi, alakabol yung mga yan Alam niyo yung alakabol, inuman muna ng milyon-milyon. Naalala niyo yung isang congressman na nagngangalang para sa mga laylayan, tagapagtanggol ng laylayan, yung pala tagapagtanggol ng mga, ng mga manginginom dyan sa ibang bansa. Di ba? So, ibig sabihin, pag pumirma yung anak niya, ibig sabihin, yun ang kagustuhan ng tatay. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi kagustuhan yan. You know a sign. Sign po na, gusto ng tatay ito, pumirma na rin kayo. Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Yun ang ibig sabihin nun Pag hindi kayo pumirma, good luck sa inyo. Pero yung mga pumipirma dyan, sa totoo lang, parang sa kanila yan Parang, ayan ang pirma ng kamalasan. 'Di ba? Kita nyo naman, lahat ng sumasalungat o kumakalaban sa mga Duterte, inaabot ng malas. 'Di ba? Kasi parang may kasabihan parang naririnig natin na kapag kinalaban mo yung Duterte, abutin ka ng malas dyan. Tignan mo yung mga nangyayari sa mga kumakalaban sa Duterte. So, di ba, pag ikaw kinalaban mo ang Duterte, bigla kang hihina. So, parang yung kasabihan, sinasabi ko rito na kung mahal mo ang political career mo, ay huwag mo kalabanin yung mga Duterte, parang ganun. Hindi, totoo, nakikita naman natin Ilan ba yung mga kumalaban sa Duterte na nagbagsakan ng political career? Si Raul Manuel, kita nyo naman, nawala sa Kongreso. Si Franz Castro, nawala sa Kongreso. Marami pa. 'Di ba? Nakita nyo naman sila Dan Fernandez, nawala sa Kongreso. Sino ba to? Si Abante, sinuwerte pa kahit papaano dahil dun sa disqualification ni Uy. Kung hindi na disqualified yun, si Abante, wala. Umatras na. Kumbaga inaabot ng malas. Kasi kung mahal mo political career mo at gusto mong maging malakas sa tao, alam mo na yung dapat mong gawin. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. 'Di ba? Kasi ang mga Duterte kasi, kung tutuusin, sa taong bayan yan Kung ikaw magre-rely ka lang doon sa mga kasama mo dyan, sa mga nakaupo, sa tingin ko hindi nila kayang-kayang panatilihin ang posisyon mo sa gobyerno 'Di ba? Hindi rin nila magagarantya sa iyo yung pagkapanalo mo.
nasasabihin sa'yo, basta buo tayo, may teamwork tayo, mananalo ka sa eleksyon. Kasi tao ang bumoboto eh. Pwera na lang kung gagawa sila ng isang hakbang na hindi na pabobotohin yung mga taong bayan, sila-sila na lang yung magdidesisyon. Ano yun? Yung Prime Minister, parang gano'n. Eh, sa tingin nyo ba, papayag yung mga tao nun? Siyempre, hindi. Hindi pwede. Kailangan kayong pumirma. Ganong katindi ang pagpirma niya ng unang-una sa listahan. So, itong sinasabi niya na hindi naman nag-file yung mga kakampi ko, it means ayoko impeachment. Yan ay ayoko na sabihin yung bullshit. Baka sabihin naman nila, napakabastos naman ng bunganga mo, Banat Bay. Gago! Oh, ayoko na sabihin yun. Pero yan po ay isang bullcrap. Yan po ay kasinungalingan. Kaya dito pa lang, kitang-kita mo na napakasinungaling tong taong to. Ganito ang tono ni Pangulong Bongbong Marcos nung nakaraang taon nang tanungin tungkol sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ngayong may niluluto ang ilan na umano'y bagong impeachment laban sa Vice Presidente na posibleng isampa sa Pebrero, tila nag-iba na ang ihip ng hangin. Tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Sabi ng Malacanang, hindi pa kasi napagtanto noon ang lawak ng issue. Pero hindi lang kay VP Sara, kundi kay Pangulong Marcos may nagbabansyang impeachment complaint. Dako? Sabi ni House Deputy Minority Leader Representative Edgar Erice, may pro-Duterte groups na gustong maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM dahil sa umano'y betrayal of public trust. Hindi raw kasi niya napigilan ang ilan sa kanyang mga kaalyado na abusuhin ang budget insertions. The President allowed and signed the three budgets which contained anomalous projects. Kung pinabayaan, that's gross, inexcusable gross negligence. Inalok umano si Erice ng pro-Duterte groups na i-endorso ang impeachment complaint pero tumanggi ang kongresista. Sandali. Sandali Yung inalok si Erice. Inalok daw siya ng Pro Duterte. Sandali Yung inalok si Erice ng mga pro-Duterte groups, parang sabihin natin dito, parang parang napaka-imposibleng mangyari yun. Diba? Gaya nga lang natalakay natin nung nakaraan. Ba't ko nasabing imposibleng mangyari yun? Unang-una, alam naman ng mga pro-Duterte groups na napakalabo, siguro hindi naman sila manhid para hindi nila malaman to na napaka-imposible ma-impeach o makapagsampa ng impeachment laban kay BBM. Lalong-lalo na malakas ang administrasyon ngayon. Hindi ko sinasabing malakas ang administrasyon sa tao. Malakas ang administrasyon dahil sila ang magkakakampi. Diba? Bakit magsasayang ng oras ang pro-Duterte groups para ma-impeach si BBM? Diba? Bakit magsasayang ng oras? Alam naman nila na maaaring matalo yan Alam naman nila na maaaring mabasura yan. Kahit magsampa pa sila ng paulit-ulit ngayon, ang mga kalaban nila ay mga nasa katungkulan. Diba? Mas maraming kakampi ang Pangulo na may katungkulan kaysa walang katungkulan. Taong bayan lang ang hindi nila masyadong kakampi. Pero kung sa mga nakaupo, sa mga may posisyon, maraming kakampiyan. So sino-sino pa ba ang magkakampihan? Siyempre, sino pa ba ang pipirma dyan? Halimbawa, dito sa Kamara, sa Kongreso, alam naman natin, sa 100%, 70% dyan ang kampi sa administrasyon. 70% dyan ang Ropa Pips ni Pumalear. Diba? Kaya ganun yun. Diba? Diyan pa lang sa kamera, malamang ko hindi na pansinin yan. Hindi na pag-aksayahan ng oras yan. Diba? At saka isa pa, syempre, alam naman nila kapag si BBM ay na-impeach,
alam nila na si BP Sara ang maaaring pumalit sa kanya. So sa tingin nyo ba gugustuhin nila na pumalit si BP Sara kay BBM? Syempre hindi. Kaya mas marami pa rin kumakampi sa kanya. Mas marami siyang kakampi at alam natin na hindi papayag yung mga yon na ma-impeach si BBM. 'Di ba? Kaya nga sinasabi na lang natin dito, mag-antay na lang tayo ng 3 years. Tiisin na lang natin. Kaya yung sinasabi ni Erice, medyo nag-doubt ako doon kasi hindi ganun mag-isip ang mga pro-Duterte groups. 'Di ba? Alam naman siguro ng mga pro-Duterte groups yan. Group. Hindi ako naniniwala dito. Ito, Oh, mga sinungaling banat ba? itong Hindi tao. na Sa tingin ko, ano to ganun to kasi ano to dilawan to Okay. Ito Ako sa totoo lang, nung una, nabilib-bilib ako ng konti dyan kay Erice. Pero ito pala, sinabi ni Banat Bay, dilawan pala to. So parang ako tuloy, nagkaroon ako ng diskumpiyado sa kanya. Na sinasabi niyang pro-Duterte groups ang nag-aalok sa kanya. Ngayon, kung dilawan to, parang ang nangyayari, para bang pinapag-away-away talaga ang mga loyalista at mga DDS dito. Yung mga pro-Duterte at mga pro-Marcos. Na talagang ang sinasabi, ang nagpupush ng impeachment sa presidente ay ang mga grupo ng mga Duterte. Parang ganon. Ipinamumukha talaga na yung mga Duterte ang nag-uutos na ma-impeach si PBBM. Parang ganon ang isinasampal ni Erice dito. Diba? Nako, hindi naman natin pinagbibintangan pero parang ganon ba? O ano? So mas maganda kung hindi ako endorser, so I would leave an open mind and magiging fair sa Nakikita mo yung mga style na mga ganyan Bigla siyang Tapos tingnan mo pumapalas. pagka nag-prosper yung impeachment ni Marcos, tingnan mo isa yun sa mga pipirma. Ganyan yan Yan ang mga traditional politician sa ating bansa. Yung mga ganyang klaseng dilawan na karakas. So, yun ang unang reason. Kaya sabi ko, I would rather just participate in the Committee on Justice. Kasi pagsasalita niya, para mas pinapainit niya pa yung tension sa pagitan ng mga Marcos at Duterte. Pangalawa, ang reason ko, siyempre, they are pro-Duterte groups. Hindi naman ako identified with the Dutertes. I'm a member of the Liberal Party. So, Ang Malacanang. Grabe, no? So, diyan yung mga style na ganyan ang nakakabwisit. Parang, hindi naman ako pro-Duterte, so I won't join that kind of call. Dilaw ako Kayo mga katunay, may tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa sinasabi ni Erice na talagang mga pro-Duterte ang lumapit sa kanya para i-endorse ang impeachment na yan kay BBM? Ipa-endorse sa kanya. Yan comment lang kayo sa comment box mga katunay parte ko Parang, sandali, this is not about politics. Uy, hindi ito politika. The right question should be, karapat dapat bang ma-impeach? Yung tiwala ba ng taong bayan, nandyan pa ba? Aba, yung negative 3, yan nagsasabi na ayaw na ng mga Pilipino dito kay Bongbong. Kasi kung tutuusin kung taong bayan ang pagbabasihan ng impeachment, kung taong bayan ang tatanungin at sila ang magdidesisyon, sino ang gusto nyong ma-impeach? Ang Pangulo o ang Vice President? Kasi sa nakikita natin ngayon sa sobrang lagapak talaga ng ratings ng Pangulo, kulang na lang doon yung salita ng mga tao Nasabihin na, bumitaw ka na sa posisyon mo. Parang yun na lang ang kulang Kasi mismong yung mga ratings na yung mga surveys na ang nagsasabi ng totoo 'Di ba? Yun na mismo. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Again, impeachment is not ibig sabihin ba kriminal ka? Hindi ho. Lagi nating it's question of do you still have the trust of the people? Yan pong impeachment. Oo. Hindi Yun naman talaga yun. 'Di ba? Kaya nga sinasabi natin kung ang dapat ang unang-unang nagdedesisyon diyan yung taong bayan, hindi naman yung mga hindi naman yung mga nakaposisyon na yan Kasi sino ba yung mga nakaposisyon ang pinaglilingkuran yan taong bayan? Ngayon, kung hindi gusto ng taong bayan ang nagiging serbisyo ng mga nakaupo, parang syempre ang magdedesisyon dyan yung taong bayan na palitan natin yan. Kaso nga lang ang nangyayari ngayon gaya kay BP Sara, sila ang mga nagdedesisyon
para ma-impeach si VP Sara. 'Di ba? O ngayon, yung taong bayan, kahit sabihin natin na gusto si VP Sara, tapos ayaw kay PBBM, pero si VP Sara ang mai-impeach, di ba? Parang napakasakit isipin na kung sino pa yung kinaayawan namin, yun ang nag-i-stay. Kung sino yung gusto namin, yun ang mawawala. Di ba? Dahil ang may karapatan naman ng mga boto na yan, ay yung may mga nasa posisyon din. Sila lang yung mga magdidesisyon. Kaya nga kung sa taong bayan tatanungin yan, alam na natin kung sino yung mai-impeach dyan. Hindi po yan whether may ginawa ka bang mali o may ginawa kang tama. Hindi yon. Impeachment is nagtitiwala pa ba sa'yo ang taong bayan? Oo. Doon sa survey, napaka-obvious na hindi. Which is, yun ang supposedly nire-represent Yeah, nitong sinasabi mga congressman. natin, yun. Kaya nga sila po ay representante. Nire-represent po sila nitong mga congressman. So, ibig sabihin, no, yung negative 3, yan na po yung pulso ng taong bayan. Oo. Kaya lang, ang nakakalungkot, kesa naisipin at sabihin na, hindi kasi dahil nga sa nangyaring budget ay nagkaloko-loko, sana ganun eh. Hindi eh. Ano sinabi? Mga DDS yan. Ako ay hindi ako DDS. Ako ay Liberal Party. Dilawan ako. Tignan mo yung klaseng pag-iisip meron itong mamang to, no? Tinawag lang na chismis at pamumulitika ang nagbabadyang impeachment complaint. Hindi raw ito alintana ng palasyo dahil tiwala sila na makikita ng mga mambabatas na walang ginagawang mali ang Pangulo. Sa mga supporters po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint, mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Mantakin mo, no, yung supporters na sumusuporta sa Vice President, no? Para talagang ipinupush nila talagang yun talaga ang pinipinpoint nila na yung mga Duterte groups ang talagang nagsasampa ng impeachment. Pero ako sa tingin ko hindi. Hindi. Kung si VP Sara nga ayaw nila, paulit-ulit nating sinasabi din dito at paulit-ulit din nila sinasabi. Si Tatay Digong nga ayaw ma-impeach si BBM eh. Gusto niya matapos yung termino ni BBM. Si VP Sara ganun din. Gusto din ni VP Sara matapos ang termino ni BBM. Kaya yung sinasabi nyo na yung mga pro-Duterte groups ang gustong mag-impeach kay BBM, napakalabo. Problema niyan kasi dahil sa galit kayo sa mga Duterte, dahil gusto nyo silang ibaon, sila ang iniisip nyo. Sila talaga yung iniipit nyo. Sila yung nakikita nyo. Diba? Unang-una, dahil ang usapin dito, Ako kasi, ito isang malaking propaganda. I don't think the Duterte quote-unquote supporter congressmen will do that. Number one, alam naman nila na hanggang ngayon, hawak pa rin po ng administrasyon ang mga congressman. I don't think. Sinasabi na natin yun nga. Oh. With the likes of diba? VP Sara Duterte and the Duterte per se, o si Pulong Duterte, hindi sila ganyan na ipapapush nila o impeach nyo na, impeach nyo na. Because they know, tandaan ninyo dadaan ito sa lower house, sa Kamara, dadaan yan sa mga congressman. Doon pa lang, napakahirap ng palusutin yan. Para ka talagang dadaan sa butas ng karayom, ika nga. Lalo naman sa Senado. Pag umakyat sa Senado, naku po, yari yan kay Achichichi. Kaya nga napaka-imposible. Yari yan doon sa dalawang self-righteous leader ng Senado na walang iba kung hindi si Senate President at saka itong si balalay niya si Lacson. Hindi to imposible. Kaya ako I don't think kung meron man na gustong magpa-impeach na mga congressmen nating representante natin dyan sa Kamara, for sure ako, walang basbas yan sa mga Duterte. Tama. Hindi ganyan ang mga Duterte gumalaw. Yes. Yung ganyan, ako po. Ayun, natatig nato kaya ng video na nagmula kay Political PH TV at syempre nato kaya natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.